Welcome to my vlog na naman guys. So ngayong araw pupunta tayo ng bangko para makapag-withdraw ng pera para sa New Year. Isa sa mga tradisyon dito sa Korea na every New Year magbibigay ng pera sa mga magulang at saka lalong-lalo na doon sa mga kabataan. Sebetun po yung tawag doon. Inaantay din niya ng mga kabataan kasi nga makakatanggap sila ng sebetun sa mga lola nila o sa mga tiyahin nila. Kaya ngayong araw dito ako sa may bangko para makapag-withdraw ng pera kasi bukas mag-general cleaning ako dito sa bahay. Kasi sa Webet, pupunta na pala kami ng palengke para mamimili ng mga kakailanganing lulutuin dito sa bahay. Yung perang withdrawin ko pala ay para yun sa aking biyanan at saka sa tiyuhin ng aking asawa sa side ng kanyang mother side. Yung mga sa pamangkin ko naman, sa pamangkin ng asawa ko na yung nagbibigay. Pagkagaling ko nga ng bangko, dumiretso na ako dito sa may Daiso kasi kakailangan ko ng mga gagamitin namin sa Biyernes pag nagluluto dito sa bahay. Katabi lang din naman ng bangko yung Daiso kaya dumaan na din ako. Kakailangan ko kasi ng mga plastic at saka mga gloves para pag nagluto yung mga pupunta dito sa bahay, meron kaming gagamitin at saka mga pamunas. So doon ako pumunta sa may 4th floor kasi nga doon nakalagay mga panlinis sa bahay at saka gamit sa kusina. So kailangan prepare ako para walang masabi yung mga magluluto dito sa Biyernes. Bumili nga ako nitong panlagay sa CR para naman kahit na mabango pa rin yung ating CR. Tinunod ko nang bilhin itong pamunas kasi pag pupunta yung mga magluluto dito sa Biyernes, halos lahat sila kailangan ng pamunas kasi bawat isa mamaya-maya hanap ng pamunas kaya mas maigi pag marami. Kumuha na din ako ng panlinis sa may kalan para nga pag natapos ng pagluluto hindi madikit yung mga mantika na tumatalsik-talsik. At isinunod ko nga ito mga plastic na to, yung mga plastic wrapper at saka yung gloves kasi ito talaga yung pinakakailangan namin sa Biyernes kasi yung mga paglalagyan nga ng mga tira-tirang mga hiniwang gulay o ano. Una ko nang kinuha itong gloves kasi dito sa Korea talaga ayaw nila nang nagkakamay, so halos lahat talaga ng ginagawa nila naka-gloves. Kumuha ako ng isa tapos kumuha na din ako nitong wrapper na plastic kasi minsan nagra-wrap kami ng mga pagkain lalo na pag kinabukasan pa kasi ilalagay sa table yung mga pagkain. Biyernes kasi yung pagluluto tapos kinabukasan pag gagawin yung charye o yung tradisyon na ancestral rites yung tawag nila dito sa Korea. Bumili na din ako nitong mat para naman malambot yung mga apak-apakan mga maghuhugas sa Biyernes. At pagdating ko sa bahay, kaunting pahinga nga lang. At ito naman yung aming hapunan, yung aking inintindi. So nagbalat lang ako ng isang patatas kasi ngayong gabi magluluto ako ng Korean curry. Hiwain ko lang yan ng maliliit kasi ngayong anak ko mas gusto yung maliliit na hiwa kaysa sa malalaking hiwa. Pagkatapos nagbalat na din ako ng isang carrots. Maliit na carrots nga lang yung aking gagamitin. Hiwain ko na din siya ng maliliit katulad ng patatas. At ganyan lang yung curry nila dito. Dalawang patatas at saka carrots lang yung nilalagay nila dito. Pagkatapos kong hiwain yung carrots, so naghiwa na din ako ng sibuyas. Kalahating sibuyas lang yung ating gagamitin. Nagpainit na din ako ng kawali, kasirola pala, at saka naglagay ng mantika. At saka ako nilagay, pagkainit ng mantika, nilagay ko na yung ating karni ng baboy. Pag nagluluto pala sila dito ng curry, yung karni ng baboy pala, puro laman ng baboy, walang halong taba. Minsan yung iba gumagamit na din ng baka. Nilagyan ko lang yan ng asin at saka paminta, at saka igisa natin hanggang sa maging golden brown na yung ating karni ng baboy. Pag naging golden brown na, lagyan na natin yung ating sibuyas, saka natin igigisa. Pagkagisa natin, lagay na din natin yung ating carrots at saka igisa ulit. Pagkatapos ng gisa, lagay na naman natin yung ating patatas, saka igisa ulit. Pagkalagay ko nga ng gulay, lalagyan na natin ng tubig hanggang sa kumulo na. Hindi ko muna nilagyan ng asin kasi yung ilalagay natin na kare, may lasa na siya. So mamaya pagka-tikim natin pag kulang sa asin, saka na ako maglalagay ng asin. Pagkakulo nga, tinanggalan ko muna ng itong bumubula-bula sa taas. Tapos tingnan natin kung luto na din yung ating gulay. Pag medyo half cook na, saka natin ilalagay yung ating kare. Yan yung ginagamit ko na kare dito sa bahay kasi isang beses nagtry ako nung nasa cube na kare. So ayaw ng aking anak kasi mas gusto na daw niyan yung naka-powder na kare, kaya yun yung ginagamit ko na kare. Mas gusto ko rin to kaysa dun sa naka-cube. Ito kasi yung nakasanayan namin na kare. Pag nilalagay ko, tinutunaw ko muna siya sa may tubig bago ko ilagay kasi pag ilalagay mo lang siya ng diretso, so namumuo siya. Kailangan mo talaga siyang tunawin. Pagkalagay ng kare, ilang minuto lang na pakulo kasi nga mabilis lang lumapot itong ating kare. Luto na din siya. So yan, ang bilis lang talaga gawin itong curry dito sa Korea, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na yung curry may mga gata pa. So iba yung curry nila dito. So ito na yung curry nila dito. So tinigman ko kanina, tamang-tama na yung lasa kaya hindi na ako nagdagdag ng asin. So ito na ang aming hapunan. Kain tayo!